Magandang araw mga kaibigan, kumusta kayo? Ayan, bali nung isang gabi nga pala to, tumawag sa akin yung isa kong kapatid. Bali ito pala ay bunso namin sa lalaki. Yun lang talaga yung pang-anim siya sa aming magkakapatid. Bali natawag lang to sa akin pag nagkukumusta. Ayan, halos tawagan niya yan si mama. Tapos pag hindi siya nakapagsabi kay mama yung mga niya, pero talagang open siya sa akin sa mga kung ano man yung hinaing niya sa buhay, yung mga iniisip-isip niya, yung mga naging problema niya yan. Talagang yun yung kagandahan sa atin bilang isang panganay no, sa lahat ng magkakapatid. Kasi yung iba hindi din naman sila bukal sa loob na mag-open, kumbaga hindi open sa isa't isa no, pero yung kagandahan din naman sa aking mga kapatid bilang isang panganay open naman sila sa akin lahat ng mga nagiging problema nila, pero di naman iilan na medyo nahihiya at naalangan sa akin magsabi kung ano yung mga pinagdaraanan nila sa buhay. Pero kahit naman hindi sila magsabi sa akin, syempre ako lalo na tagal din namin magkakasama, halos talagang din kami sa isa't isa. Talagang ramdam ko din pag may pinagdadaanan sila. Tapos ayan, pag medyo mabigat na yung problema nila, halos hindi na nila kaya na sarili lang nila, ayan, natawag yan sa akin sila. Yun yung kagandahan sa kanila kasi hindi sila naalangan magsabi na kung ano yung nararamdaman nila no. Bali na pag-usapan nga namin dito yung tungkol sa buhay-buhay niya, hindi ko na lang ma-share din, pero yung ko na lang sa kanya, advice ko na lang sa kanya na hindi man ako nakikaalam sa kung ano man ang gusto nilang gawin sa buhay nila, basta ikabubuti nila ayos lang sa akin yun, wala akong doon. Nakikialam na lang talaga ako pag pag sobra na sila, yung kumbaga sumusobra na sila sa mga ginagawa nila, yan. Pero alam naman nila yung limitation nila, kaya talagang hindi mo naman sila araw-araw na dapat pagsabihan kasi may mga sariling isip naman yan. Ayan. Bali yan pag nakakainom yan. Diyan niya nag-open na tawag yan. Pag tumawag yan sa akin, alam ko na kung anong ibig sabihin yan. Magkukwento yan kung anong nangyari sa kanya, anong problema niya. Yan yung lagi niyang sinasabi sa akin. Hindi man kami madalas magkakasama, halos lumilipas yung mga ilang taon na halos hindi kami nagkikita, hindi kami nagkakasama na buo, pero andyan pa rin naman yung pagkaano namin sa isa't isa. Malalapit kami sa isa't isa kahit papaano. Yun yung kagandahan bilang sa isang pamilya no, kahit na sabihin na hindi kami lumaki ng magkakasama. Ayun yung masarap sa mga sa isang pamilya, na magkakalapit kayo ng loob. Yung pag may problema yung isa, walang husgahan ba? Pag aantayin lang na lumapit sa'yo, yun yung magkwento siya ng kusa, yung hindi mo siya papangunahan. Talagang pag dumating yung araw na kumbaga bigat na siya sa pinagdaraanan niya, wag mo lang siyang pangunahan. Yun yung teknik ko sa kanila. Hindi ako nagtatanong ng una, pinapabayaan ko lang sila. Pero alam ko na yung nangyayari sa kanila, pero nandun yun sa point na pag hindi na nila kaya, natawag yan sa akin, ate ganito ganyan, anong gagawin ko, may ganyan naman akong problema, ganyan. Na-advise lang naman ako sa kanila ng yung alam ko, yung konti lang. Pero sabi ko, alam niyo naman kung anong dapat yung gawin. Basta sabi ko sa lang, tama lang, wag pa kasobra. Kung mga at lalo ng mga lalaki, hindi maiwasan talaga, may mga bisyo, no? Normal na yun sa mga kalalakihan. Ako bibihira na lang siguro yung mga lalaking hindi mo makikitang hindi nagbibisyo. Pero talagang yung mga kapatid ko ayun, talagang minsan isakit talaga sa ulo. Pero yun yung kagandahan sa kanila, na kahit nagbibisyo sila, alam nila yung limitasyon at alam nilang rumispeto din kahit papaano. Nandun yung respeto nila sa akin. Tapos pag kumbaga naalangan din sila, pagdating na sa mabibigat na problema, hindi sila naalangan sa akin. Talagang nagkukusa yan magsabi. Lalo na to, itong bunso kong kapatid sa lalaki, no. Talagang napakagaan ng loob niya sa akin, kay mama. Minsan nga medyo nahiya pa din sila kay mama kaya talagang sa akin sila malapit magkwento. Kahit man alin sa babae, minsan yung mga babae medyo hindi nagkikwento sa akin kasi para bang mas naalangan pa sila sa akin magkwento kasi alam mo naman yung mga ko. Pero itong mga lalaki, kahit pa paano naman, inadaing naman. Yun yung kagandahan sa akin bilang isang ate, no. Nadaing sila pag walang wala, pag kailangan. Syempre, minsan lang din tayo makapag-abot ng pinansyal na tulong, ayan, kasi syempre may mga pangangailangan din tayo, no. Marami din tayong may anak din tayong sinusuportahan. Nag-iisa lang tayong sumusuporta sa anak ko, kaya minsan talaga pagdating sa financial, bibihira tayo makapag-abot, no. Pero pagdating naman sa mga advice na kailangan nila, ayan, kahit pa paano nakakapag-ambag naman tayo. Ayun yung pinagpapasalamat ko, no, dahil sa bilang ate, no, galing silang magrespeto sa akin. Talagang hindi sila na hihiya na mag-open kung ano man yung pinagdaraanan nila sa buhay nila. Sabi ko nga kung ano man yung pinagdaraanan nila, salamat sa Diyos dahil nga nakasurvive siya sa pinagdaanan niya nung nakaraang taon. Bali ngayon nakarecover na siya kahit papaano.
nandun pa rin yung may galit pa rin siya ng kaunti, hindi naman siguro maiwasan. Pero talagang at least ngayon nakaraos siya, no. Kala namin talaga hindi niya kakayahan. Pero palagi namin siyang sinisilip yung mga niya, yung mga post niya, yung bawat araw niyang trabaho. Lagi kami nakaabang sa kanya. Kahit hindi kami nagkukumusta sa kanya, nakasubaybay kami sa kanya kung ano nangyayari sa niya, sa trabaho niya. Kasi nung nangyari yung problema niya, malayo sa amin, hindi siya umuwi. Ako naman nasa ibang bansa, tapos siya naman nagtatrabaho sa Manila. Si mama naman nasa Bicol, kaya naman talagang kumbaga kami mga magkakapatid, si mama nagtatanungan kami kung anong yung nangyayari sa kanya. Tapos nire-report namin sa isa't isa kung ano bang nangyayari, ganyan. Pero salamat naman sa Diyos dahil talagang kahit pa paano ina-survive niya, no, nakayanan niya. Tapos ngayon okay na siya. Bali nakikita namin na tawa na lang siya sa nangyayari sa kanya, no. Ayan, maraming salamat po sa panonood sa atin palagi. Ayan yung kaunting kwento about sa aking mga kapatid. Salamat.